Yan, good morning po sa inyo pong lahat. Salamat po, Brother Melvin. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 25 at tayo patuloy na pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Sa ating pong pag-aaral dito sa mga makalangit na dako ay isang mahalagang panahon ang pulong panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay makasalanan, Panginoon, at salamat dahil pinatawad niyo po kami. Binigyan niyo po kami ng buhay at pag-asa at pagkakataon sa umaga na ito na pag-aralan ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong maintindihan ito at kayo ang patuloy naming sambahin at kayo po ang patuloy naming pasalamatan sa aming buhay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pinaka-key ay dito po natin matatagpuan sa Mateo 18:19 to 20. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So ang pulong panalangin ay napakahalaga. Kaya yung pong midweek, sinasabi ng ibang mga nagre-reform ko no, ay hindi daw po ito nakasulat sa banal na kasulatan. Pero ito po yung pagkakatipon panalangin. At sa banal na kasulatan sila Jesus nagkatipon sa pananalangin. Kaya yung midweek ay napakahalaga. Nagpupulong panalangin ay napakahalaga dahil ang sabi ng banal na kasulatan kung saan naroon ang dalawa o ang isa, ang dalawa o ang tatlo, kasi pag isa, solo mo lang yun eh, ay naroon ang Panginoon sa gitna natin. So gaano kahalaga itong ating pong pag-aaral? Sang-ayon po rito sa mga makalangit na dako, ipinangako ng Panginoon na kung saan ang dalawa o tatlong nagtitipon sa kanyang pangalan, doon siya naroroon sa gitna nila. Ang mga nagtitipon para sa panalangin ay tatanggap ng pahid na langis mula sa banal. Yan. Malaking pangangailangan ang lihim na panalangin. Ngunit may kailangan rin na magtipon ang ilang mga Kristiyano at magkaisa ng buong pagsisikap sa kanilang mga panalangin sa Diyos. Yes po, mahalaga ang secret prayer ng bawat isa. Siyempre, may mga personal tayo mga prayers, di ba? Pero, mahalaga din yung pong pagkakatipon ng mga mananampalataya. Dahil kapag nagkakatipon ang mananampalataya, nagdadalanginan sa isa't isa, ay nagtutumibay sa pananampalataya, yung relasyon sa isa't isa ay tumitibay at yung relasyon din sa Panginoon ay nagiging malakas. Sabi dito, sikapin ang bawat pagkakataong makapunta sa lugar na isinasagawa ang pananalangin. Kaya wag po tayong tatamarin na pumunta sa church kapag ka midweek. Sama-sama po dapat tayo nananalangin. Yan, wag nyo lang po suluhin yung prayer ninyo. Maganda rin na may kasamang manalangin. At maganda rin na napapakinggan natin yung daing ng ibang mga tao at naisasama natin sa panalangin. Ang mga talagang naghahanap ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ay makikita sa pulong panalangin. Ayan, tapat na gagawin ng kanilang tungkulin at taimtim at sabik na anihin ang lahat ng mga benepisyo na maaari nilang matamo. Maaring ang panalangin mo sa isipan mo ay ang panalangin mo sa iyong sarili ay hindi mangyari. Pero maaring yung prayer request mo ay maipanalangin ng iba at dinggin ng ating Panginoong Diyos dahil sa panalangin ng iba. Pero syempre, ito pa rin sa kalooban ng Panginoon. Ang maganda rito sa panalangin na sama-sama ay nagkakaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa na nakikita natin na hindi lamang po tayo nag-iisa na namumblema, di ba? Hindi lang tayo nag-iisa na humahanap sa Panginoon. Nakikita natin na lalong lalakas yung pananampalataya natin dahil mapagtatanto natin na may iba rin na mas nangangailangan kaysa sa atin. Ibig sabihin, yung tingin mo sa sarili mo parang awang-awa ka, makikita mo sa loob ng church na may mas nangangailangan pa kaysa sa iyo. So, ibig sabihin, mas matindi pang pinagdaraanan kaysa sa pinagdaraanan mo. Pero yung tao na yun nakikita mo, nagiging matatag. So, ikaw magiging matatag ka rin. Bakit? Siya nga mas matindi pa yung problema. Ikaw, ganito lang yung problema mo. Nanlulupay-pay ka na di ba? So, ikaw ay may inspire na
magpatuloy sa buhay. Yan, magpatuloy sa pananampalataya. Magpatuloy sa pananalangin sa Panginoon. Pagbubutihin nila ang bawat pagkakataon na paglalagay ng kanilang sarili kung saan maaari nilang matanggap ang sinag ng liwanag mula sa langit. Nagpupulong tayo, sabi dito, ano daw ang purpose ng pagpupulong? Upang mapalakas ang isa't isa. So sabi dito sa English ay edify one another sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kaisipan at damdamin upang makatipon ng lakas at liwanag at lakas ng loob sa pamamagitan ng pagkilala sa mga pag-asa at hangarin ng isa't isa. So yung word mga kapatid ay mapalakas ang isa't isa. No, yung pong kaisipan at damdamin no, napapakinggan natin ng bawat isa. So, na nagkakaroon ng caring sa isa't isa. Di ba nga yung baga, no? Kapag yung baga ay inalis mo sa kapwa baga, nawawala yung baga niya, di ba? Nawawala yung pagkamainit niya. So ganoon din ang pananampalataya natin, ano? Huwag nating ihihiwalay ang ating sarili sa kapwa nating mananampalataya. Hayaan natin na tayo ay mag-join, lalo na sa pulong panalangin, mga kapatid, dahil ito ay nakakapagpatatag sa bawat isa sa atin. At sa ating taimtim at taos-pusong panalangin at inialay ng may pananampalataya, natatanggap natin ang muling pagsariwa at sigla mula sa pinagmula ng ating lakas. Ang mga pulong na ito ay dapat na pinakamahalagang panahon. Ano po yung pinakamahalagang panahon sa midweek? Alam niyo yung midweek mga kapatid, of course, yung midweek ng gabi, Huwebes na yun, di ba? So, ano pa man yun, sabi nila, ay dapat Martes yung midweek kasi yun talaga yung midweek. Ano pa man yun, basta merong pulong panalangin. Hindi naman araw ng Sabat yan na kailangan may eksakto na paglubog ng araw, doon ang pangangili ng araw Sabat eh. Oh. Talagang sana yun na yung midweek, hapon sana yung pulong panalangin, kaya lang nagagabihan, di ba? Nai-schedule lang sa gabi. Pero walang problema doon, walang kaso doon. Ang mahalaga doon, ang pinakamahalaga doon, yung sama-samang nananalangin. Yan. Hindi nakakalimot na manalangin. So pupunta po tayo sa ating church. O kaya tayo ay magki-create ng care group na doon ay yung pulong panalangin ay sama-sama. Lahat ay hindi magkapareho ng karanasan sa kanilang buhay relihiyon. Ngunit yung mga iba't iba ang gawain ay nagsasama-sama at may kasimplihan at mapagpakumbabang pag-iisip na nagsasalita ng kanilang karanasan. Opo, hindi iba-iba tayo ng karanasan mga kapatid. Iba-iba tayo ng buhay. Pero makikita natin yung pong kaisipan natin lagi nakaturo sa Panginoong Diyos. Meron nga isa, yung matandang pastor, sabi niya, tignan nyo ang inyong mga kamay, no? Iba-ibang taas, iba-ibang hugis, di ba? Iba-iba yung laki niya, iba-iba yung texture, di ba? Ganyan din tayo mga tao. Pero kapag tayo ay nagpakumbaba at lumapit sa ating Panginoong Diyos, para nagiging pantay-pantay din, ano? Kumbaga sa ano, no? Kahit na iba-iba yung size, ano, pag ginanon mo halos parang nagiging pantay-pantay din pag nagpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. At kapag ka nagpakumbaba sa ating Panginoong Diyos, makikita nyo isa lang yung kamay na nasa taas, na nakaturo. Yan ay nakaturo sa ating Panginoon. Kapag tayo nagpapakumbaba, nagiging pantay-pantay ang mga tao, at isa lang ang ating direksyon, yung pong paglingkuran at purihin ang ating Panginoong Diyos. Dapat malapit sa ating puso yan, mga kapatid, no? Malapit yan sa ating puso. Yung pagpapakumbaba at pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda na makita na sama-sama ang mga anak ng Panginoon na nananalangin, nagpapakumbaba, lumalapit sa ating Panginoon. Lahat na nagpapatuloy sa pag-usad sa Kristiyanong landas ay dapat magkaroon at magkakaroon ng karanasan na nabubuhay, na nabago at kawili-wili. Yan. Ano ba itong kawili-wili? Ang buhay na karanasan ay binubuo ng mga pagsubok araw-araw. Alitan. Ayan talaga, no? Ang buhay ng Kristiyano, ganyan. Ano daw po yung buhay ng Kristiyano? Araw-araw may pagsubok, araw-araw may alitan, may tukso, malakas na pagsisikap at tagumpay. Yan. At malaking kapayapaan at kagalakan na natamo sa pamamagitan ni Jesucristo. So ganyan talaga ang buhay natin mga kapatid. Hindi talaga natin maiiwasan yan . So
na nakapukaw ng aking pansin dito yung alitan. Talagang sa loob ng buhay Kristiyano, sa loob ng pananampalataya mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay, hindi talaga maaalis yung alitan, yung galit, yung inis. Pero ang pinaka-the best naman dito, magkaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ni Jesus. No, managumpay tayo sa buhay na ito. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng panalangin, sama-samang panalangin mga kapatid, sapagkat kung sa ating sarili lang, hindi po natin ito kakayanin. Di ba? Hindi natin ito kakayanin. Na simpleng kaugnayan ng gayong mga karanasan ay nagbibigay ng liwanag, lakas at kaalaman na tutulong sa iba sa kanilang pagsulong sa banal na pamumuhay. So anong sabi dito? Yung pong simpleng karanasan lamang na liwanag at lakas at kaalaman. Yung simpleng pamumuhay na simpleng tao ka lang, nagbabasa ng Bible, nananalangin, yan yung pagsulong ng banal na pamumuhay mga kapatid. Pagsulong ng banal na pamumuhay. Kaya wag nating kaliligtaan yung pong oras ng panalangin. Yung pong pulong panalangin. Bagamat meron tayong 7-7 prayers na kahit saan man tayo ay nananalangin sa ating isipan, naglalakad man tayo, ano man ang ating ginagawa, tayo ay naglalakad sa ating isipan, huwag nating kalilimutan pa rin yung pulong panalangin. Yan. Kasi ito'y napakahalaga. Turuan ang iyong isip na mahalin ang Biblia, sabi diyan. Mahalin ang pulong ng panalangin, mahalin ang oras ng pagmumuni-muni, at higit sa lahat ang oras ng kung kailan ang kaluluwa ay naikipag-usap sa Diyos. Kaya yung pong oras ng pagmumuni-muni, minsan kapag nasa bahay ka, hindi ka makapagmuni-muni. Kaya maganda rin na sumasama sa camping. Ayan. O kaya doon sa sport fest ngayon sa mga kabataan at may camping doon, napakaganda ng lugar. Pwede ka makapagmuni-muni. No, malamig ang lugar doon, maraming tubig, maganda, maayos, makakapagmuni-muni na maayos. O may oras na nakikipag-usap sa ating pong Panginoong Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Turuan ang isip. Paano tinuturuan ng isip? Bawat araw mga kapatid, na mahalin ang Biblia at pananalangin. Alam niyo po ang paghahanda sa pangingili ng araw ng Sabat, nasa bawat araw yan eh. No? Pansin niyo, matamlay ka. Pag matamlay ka sa araw ng Sabat, kasi yung 6 mong araw, hindi mo ginugol sa Panginoon. Wala kang worship, wala kang panalangin. Kaya pagka-araw ng Sabat, matamlay ka. Pero ang masigla na nangingili ng araw ng Sabat, yung nananalangin araw-araw at nagbabasa ng Bible, kapag ka-araw ng Sabat, excited na i-share, ibahagi yung kanyang karanasan sa Panginoon. Yun ang masigla. Kaya sa bawat araw, ito ang dapat nating ginagawa. No? Na tinuturuan natin yung isipan natin, mahalin ang Biblia at manalangin. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoong Diyos, lagi nating tatandaan bakit mahalaga ang pulong panalangin, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ay naroon ako sa gitna nila. Yes po, ang ating Panginoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan kapag tayo ay patuloy na nananalangin. So salamat sa inyong pakikinig mga kapatid, at binabati ko ang aking nanay ng happy birthday. 68 years old na siya. 68 years old na siya ngayon. Purihin ng Panginoon. At nakaabot siya na ganyang edad. Konti na lang yung nakakaabot ng ganyan sa panahon natin. At karamihan ng mga kabataan ngayon maaring hindi na umabot ng ganyang edad dahil sa lifestyle na meron ang ating pong kapanahunan. Kaya ipasalamat natin yan sa Panginoon. Salamat ako sa Panginoon sa buhay ng aking nanay. At gayon din po mga kapatid, isama natin sa panalangin ang buong pamilya po natin, na masama natin sa panalangin bawat araw. Ang ating pong pangangaral ngayong April 1 to 6, ayan, dyan po sa Tabacao. At ngayon din po, yung pong ating Sport Fest. At yung pong pagsisimula sa area to ng International Institute of Christian Discipleship, IICD, ngayong April 19 to 21. Isama natin na maging matagumpay ito. Ang Panginoon ang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. So, God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Pakinggan na po natin ang awit, papuri sa ating Panginoon, at tayo mananalangin kasama si Brother Melvin, at ang inyo pong mga prayer request ay amin pong babasahin. Kay hirap ng buhay sa mundong ibabaw, ngunit
may ligayang naghihintay. Kahirap tahakin ang ating landasin, ngunit may liwanag sa kabila ng dilim. Kung sa ating puso tayo'y may hilahil, kay Jesus na sugo tayo ay dumalangin. Kanyang papawiin, kanyang papahirin ang luha ng ating panindig. Kay Jesus tayo'y dumalangin, sa Kanya tayo tumingin. Kaaway natin ay nasa lihim, naghihintay bang tayo'y masil. Ano mang dalahin ang ating pasanin, ang ating isip ay huwag pagdilimin. Pagkat Kanyang dulot at ating tiisin, upang ang ating buhay naman ay linisin. Sa ating paglakad tayo'y susubukin, kaya nga sa lupa ang paay patatagin. Ang sa may takwil, ang buti tipunin, nang ang langit ay marating. Kay Jesus tayo'y dumalangin, sa Kanya tayo tumingin. Kaaway natin ay nasa lihim, naghihintay bang tayo'y masil. Kay Jesus tayo'y dumalangin, sa Kanya tayo tumingin. Kaaway natin ay nasa lihim, naghihintay bang tayo'y masil. Naghihintay bang tayo'y masil. Naghihintay bang tayo'y masil. Amen po mga kapatid, at salamat sa awit kay Brother Sunny Berines. Ano po, kay Jesus tayo dumalangin. Ngayon tama naman na isang mahalagang panahon ng pulong panalangin ay makasama natin ang Panginoon sa ating pananalangin. Ano po, at kaya tayo dito habang nananalangin, tunay na Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Ano po, kaya ibulong na natin lahat ng ating gustong ibulong sa panalangin. Ano po, tayo ay patuloy na ihahatid yung ating panalangin sa Diyos Ama sa langit. Kapag tayo ay nananalangin ng sincere na panalangin. Kanina hinahanap ko yung pangalan ng mama ni Pastor. Lalagay ko sana doon sa ating birthday song. si Mami Ellen Alabanza. Kaya lang, teka, hindi ko na yata ma-edit. Di bali, papanalangin na lang natin. Ano po, tayo po ay masama-sama magdalanginan mga kapatid. Sama natin yung prayer request ni Nanay Neresa. Pasama sa panalangin si Christopher Umali Coderes, at siya may sakit sa puso at kasalukuyang nangailangan ng tulong. Ayan po, siya po ay may sakit sa puso. At pakisama po muli sa panalangin ng pagpapa-x-ray po muli ng aking anak na si Lilet, na po ay maging clear na sa tulong ng ating Panginoon. Sige po, Sister Lilet. Amen po. Kung tayo ay nagbabasa ng Bible everyday, sure excited tayo sa araw ng Sabat. Amen. Ano po, Nanay Neresa? Talagang yan ay totoo. Kasi 24 hours buong maghapon, magbasa tayo ng isang chapter ng Bible sa isang araw ng wala pang 5 minutes yan or 10 minutes. Sabihin na natin maximum 15 minutes kung mabagal tayo magbasa. Bali wala po yan sa 24 hours. Although may tulog tayo doon ng 7 hanggang 6 hanggang 8 oras, pero
marami pa rin yung oras na gising tayo. Kaya huwag natin kalimutan yung pagbabasa ng Bible. Ano po? Napakahalaga bago tayo manalangin. Tandaan natin, ang buhay ay pasulong, hindi patras. Ang ating edad ay pasulong, ang araw ay pasulong. Kaya sabi nga, ang eroplano ay lilipad, sumakay ka man o hindi. Kaya sasakay ka ba? Sakay na, di ba? Ganoon talaga, sasakay tayo. Kaysa naman maiwan tayo dito ng eroplano, di ba? Kaya sama natin sa panalangin si Sister Lilith sa kanyang x-ray. Ano po? Okay, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa umaga na ito na patuloy nyo kaming sinamahan na kayo ay makasama namin sa umaga na ito sa isang lesson na napapanahon sa amin, na kami ay patuloy na hinihikayat na patuloy na manalangin ng tapat po sa inyo. Kausapin kayo, sabihin ang aming mga pagkakamali, humingi ng tulong sa inyo para i-correct ang aming pagkakamali, at higit sa lahat, baguhin ang aming karakter sa gayon kami maging karapat dapat dyan sa langit na bayan. Salamat sa inyong pag-ibig, Ama. Alam namin na kami ay hindi nyo pinababayaan sa pagkakataon na ito na kami magkakasamang nananalangin. Alam namin na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas ay nasa aming kalagitnaan. Kaya kami ay sinasamahan sa aming paglapit po sa inyo upang sa ganon ito ay maging mabisa, banal, at katanggap-tanggap po sa inyo aming panalangin at mga kahilingan at mga pasasalamat. Sa umaga na ito, nais naming sama sa panalangin ang nanay ni Pastor na siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Salamat sa mga taon na nagdaan na sa inyo iningatan. Salamat sa mga blessings na inyong binigay sa kanya, at higit sa lahat, salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na tunay na nagpatatag sa kanya hanggang sa panahon na ito. At sa kanya pang buong maghapon na ito, ay bigyan niya siya ng kaligayahan sa kanyang puso na kayo patuloy ang palagi niya nakikita, at maibabahagi niya ang inyong kabutihan sa iba sa mga susunod na araw na kanyang pamumuhay, linggo, buwan, mga taon. Ay patuloy niyo po siyang samahan, huwag niyo po siyang pababayaan. At alam namin na ang kaaway ay nariyan sa paligid lamang, ngunit na alam din naman namin na kayo nariyan din naman sa kanyang tabi para siya isamahan. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang pangaral sa Tabacaw na sa April 1 to 6. Nawa ang inyong kalooban ng mangyari, maraming makarinig na mabuting pabalita at maitaas ang inyong pangalan at may bahagi ang inyong kabutihan sa iba. Ganito ng Sport Fest na gaganapin sa darating na weekend na ito. Nawa patuloy niyong samahan ng mga kabataan, ng mga kapatiran na dadalo rito, pagkalooban kanilang mga pangailangan lalo sa transportation, sa pagkain at ang kanilang mga kalusugan. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng gagawing pangangaral dyan sa aming sa Area 2 sa April 19 to 21 ng International Institute of Christian Discipleship. Nawa po ay ang kapatiran ay mabigyan ng liwanag patungkol dito, at ang mga sasangkot ay inyo pong samahan. Una-una kalusugan namin, dalangin sa bawat isa at karunungan na nagmumula sa inyo, at alam namin ito ay magtatagumpay ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Aming patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Lilith na siya po ay magpapa-x-ray. Nawa po ang lahat ay maging clear na sa mga pagkakataon na ito at patuloy ang kalakasan. Kagalingan namin dinadalangin sa kanya ay kanyang maranasan sa tulong po ninyo, at makita niya ang liwanag na nagmumula sa inyo bilang isang dakilang Diyos na manggagamot na nagbibigay ng lahat para sa amin. Kasama din namin sa panalangin si Christopher Umali Coderes. Siya po ngayon ay may sakit sa puso. Siya ay nangangailangan ng inyong tulong, Ama, hindi lamang sa kanyang kalusugan kundi naman sa pinansyal. At siya ay nangangamba sa kanyang puso. Ipaliwanag po sa kanya ang tunay na kulay ng buhay upang sa ganun mabawasan ang kanyang pangamba at takot, at higit sa lahat ipagtiwala ang kanyang buhay sa inyo, sapagkat kayo lamang ang tunay na makapagbibigay ng kagalingan, hindi lamang pang physical na karamdaman, at higit sa lahat pang spiritual din naman. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng recovery ni Brother Ben de la Cruz sa
kanilang mata at ni Kuya Monching Canlas. Naway patuloy na recovery, mabilis na paggaling kanilang maranasan sa tulong po ninyo. At ganyan din si Charles Eric Meligro na siya ay nakaratay pa rin sa kanyang karamdaman. Pagalingan niyo po siya at ipanumbalik ang kanyang lakas sa inyong biyaya at awa. Ganyan din ang kanyang ina na nasa ibang bansa na may sakit din na si Alice Meligrito. Siya po ay inyong samahan din doon at ipagkaloob ang kanyang pangangailangan. Ganyan din si ang tatay ni Brother Danrip, patuloy na kalakasan at recovery, aming dalangin sa kanya. At si kapatid ni Sister Nympha na si Anopre Acuevas, patuloy din ang kagalingan, aming dalangin para sa kanya. At si Ate Gigi Tino Reyes na may sakit din, ay aming sinasama sa panalangin. Kaya din si Sister Estrella Gragasin, at patuloy namin dinadalangin sa kanya ang nalalapit niya operasyon. Ay patuloy niyo po siyang palakasin ang kanyang pangatawan upang maging clear na ang kanyang operasyon at makaraos dito ng maayos at higit sa lahat ang kanyang recovery at tuluyang paggaling. Ay aming dalangin, alam namin na ito ipagkakaloob niya po sa kanya, sa kanyang pamilya. Makita nila ang iyong kabutihan. Kayo ay bilang dakilang Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalingan, kalakasan, pag-asa na nagmumula po sa inyo. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng Sidewalk Evangelism na ito ay bigyan niyo kami ng mas mainam na kaalaman na nagmumula po sa inyo upang ito ay maging matagumpay. At gayon din ng mga gawain sa Tabacao, sa iba pang mga gawain sa aming nasasakupan. Amin din sinasama sa panalangin ng ang family ng bawat isa na nakikinig ngayon. Samahan niyo po kami sa aming maghapon na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Gayon din ang family ni Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino. Good health ang patuloy naming panalangin para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Gayon din sa family ni Sister Medin Peligro Cotao, sa kanyang mga anak na si Hara and Cory, family ni Ate Melen Masiklat kasama ng kanyang mga anak at apo. Gayon din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Tang de la Cruz. Gayon din ang aming mga maliliit na hanap buhay. Pinagkakitaan na inyo pong gawing sapat para sa aming mga pangailangan. Ito'y palaguin upang kami rin naman ay magpapala sa iba. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga Bible students sa aming nasakupan dito sa San Isidro, sa San Antonio, sa Tabacao. Kasama na sila na Brother Conrado and Rosso Canto, ang kanyang buong pamilya. Ay patuloy niyo pong hipuin ang banal na espiritu ang patuloy na humipo sa kanila. Makita nila ang liwanag na nagmumula sa inyo at makita nila ang inyong kamay na inyong inaabot sa kanila. Magkasama-sama sila muli ng kanilang buong pamilya na sumasamba at pumupuri sa inyo. Gayon din ang family ni Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar Heidi De Leon, kasama na sina Christopher Kenneth Empoy, Hazel Harold. Gayon din sina Anne Eusebio, si Patrick Pascua, Nicole Pascua, Trixie Pascua. Naway patuloy nilang basahin ng banal na kasulatan na makita nila ang liwanag, katotohanan at ang inyong pagmamahal. Gayon din ang kalakasan at recovery ni Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin. Kagalingan din sa karamdaman ni na Sister Estrella Gragasin, Erica Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos. Gayon din si Sister Melo Generones Tibayan, Sister Dora Magana, at si Sister Nena Salazar. Kasama na rin si Baby Josiah, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Pastor, ang nanay at tatay ni Pastor, gayon din si Ma'am Karin at ang kanyang at sina Maribel Agustin na nag-undergo ng chemotherapy na patuloy siyang palakasin ang kanyang resistensya, pagalingin sa kanyang karamdaman, manumbalik ang kanyang lakas. Ngayon din si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Pulcheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na patuloy nagtitiwala po sa inyo, si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica, at Rebecca Francisco, kasama namin sa panalangin kalusugan ng aming dalangin sa kanilang pamilya.
si Precious Cabasog, Princess Jorquina RC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, marami sa amin malubha ang kalagayan sa mga panahon na ito. Ngunit ang lahat nagtitiwala po sa inyo at alam namin na inyo'y pagkakalaban the best para sa amin at hindi lang sa aming kagustuhan, bagkus ang inyong kalooban ng masunod at kami ay mihingi ng tawad kami man ay nagkulang at nagkasala. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan at ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat at sa lahat ng mga sumama sa Prayer Warriors ay maraming salamat po, at sa mga nanonood sa live, salamat po sa inyo. Sa mga nagsishare, maraming salamat po. Good morning sa inyo lahat. Monday na naman, another week, last week of the month ng March. Napakabilis ng panahon. Tunay na ang pagdating ng Panginoon, mabilis din, ano? Kaya wag tayong magbabagal-bagal at ating palaging tingnan ang goodness of God. Sabi nga, ating ibahagi yan sa iba sa pamamagitan ng ating pagkukwento sa ating pananalangin sa ating kapwa. Tunay na ang panahon ng panalangin ay isang napakahalagang panahon. Midweek man yan, Martes, Miyerkules o Huwebes, basta't nasa kalagitnaan ng sa linggo ay walang problema sa araw. Sabi nga ni Pastor. Salamat din po Nanay Nerissa at good morning sa lahat na nandyan sa background. Ano po, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa maghapon na ito at patuloy nating ingatan ng ating mga sarili. Huwag natin bantayan yung ating kapwa, bagkus yung ating sarili, ano? Bantayan natin yung ating sarili na tayo ay patuloy na maging tapat sa Panginoon. God bless po sa bawat isa.